guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, Scorpio, bago tayo mag-start ng iyong reading, explain ko lang po itong tungkol sa Kundalini at saka yung Sushumna. Actually po, marami po kasi sa inyo nag-request ng meditation. Kung paano gusto nila kasi matuto ng meditation technique, ano? So, hindi lahat sa inyo, ano? Doon po sa mga nag-request ng meditation technique at saka sa open chakra, and also sa mga nag-request po ng Akashic reading record, ano? Which is, hindi po talaga ako gumagamit ng baraha. Through meditation po ang pamamaraan ko. Kumbaga, self-hypnosis po yan. Ngayon, doon po sa mga nag-i-inquire about sa kung paano gusto nila matuto about meditation, kasi pag ang meditation, marami rin po yung benefits, mapapakalma ka rin po niyan. Ngayon, yung iba naman kasi sa inyo na nag-request, Scorpio, na sinasabi nyo na meron kayong third eye. Yes, yung iba talaga nakita ko, meron talaga kayong third eye. Yun nga lang, ang malaking pagkakamali na sinasabi ko sa third eye at ang spiritual eye, kasi ang mga taong merong spiritual eye, align po yang lahat ng 7 chakra na yan. At yung pinaka-crown chakra, sa ibabaw po ng uluhan natin, meron pong pinaka-7 chakra. Okay? Na yun po ang kailangan yung ma-activate. At pag na-activate nyo po yung upper, yung pinaka 7 chakra natin, which is naandyan ng Christ consciousness in between ng inyong third eye at ng inyong crown chakra. 6 at saka 7 chakra, okay? And then, ibababa nyo po yan dito sa inyong puso. Kaya, yung pinaka-upper chakra nyo, kailangan i-balance nyo ng gusto, which is lahat naman kailangan i-balance. Pero once na na-open nyo ang heart chakra nyo, iakyat nyo sa taas from crown chakra, then ibaba nyo sa heart. Which is, eto na po kasi, divinely guided na po kayo dito. Okay? So, yung third eye nyo, yung iba kasi third eye lang tapos yung lower chakra nila ang open lang. Yan lang ang nag-activate. Kaya, palagi silang may takot, duda. At saka, meron ka kasi nakakita sa third eye mo. For example, meron tao nagkakagusto sa'yo. Nababasa mo yung feelings niya, yung motibo niya. Ngayon, ano nangyayari sa'yo? Hindi mo sigurado kung talagang yun ba talaga ang motibo niya, di ba? Pero nauuwi ka sa negatibo. Unlike na meron kang spiritual eye, divinely guided ka na, open ang chakra mo, binaba mo dito sa heart, more on, kaya mong magpatawad. Kaya mong dahil yun ang sinasabi ni Jesucristo, di ba? Kaya nga tayo na andito sa mundong ito, dahil yun ang ating, lahat tayong tao, yun ang mission natin, ang sambahin siya at ang magmahalan tayo. Okay? So, pag kahit sabi mo may third eye ka, walang discernment yan Kasi pagka kailangan mo ma-open ang chakra mo. Dahil pag na-open mo at divinely guided ka na, naandyan na ang Christ consciousness. So, makikita mo na yung nakakubli. Kasi, matatanggal ang veil. Kaya yung mga third eye, hindi lahat ng nakakita nila ay klaro. Merong mga veil yan. At yung iba, nahuhumaling sa material world, sa physical world. Kaya, kailangan talaga mai-align yung 7 chakra. At marami pa yan, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At meron pa pong mga nakapalibot dyan. So, at least man lang, 7 chakra i-align nyo. At dito, katulad ng sinasabi ko, I'm sorry kasi yung sinasabi nila, ahas yan, ahas, demonyo yan. No, hindi ahas yan. Yung naandito nakapulupot sa ating pinaka-first chakra. Which is, ginagawa lang nilang simbolo na parang snake, serpent. Kasi ang ahas, walang paa, pero kaya niyang umakyat sa sarili niyang lakas. So, ganun ang ginagawa nilang parang simbolo ng pinaka-root chakra natin, which is yan ang Kundalini. Ang Kundalini naman, pwede mo namang, yung serpent dyan, yung energy mo, energy kasi yan life force. Pwede mo yang i-activate in any ways. I-open mo lang yung chakra mo, or yung pinaka-Kundalini mo dito, which is very potent ito, Kaya kailangan talaga may magtuturo sa'yo na marunong, professional, may experience, which is ako, may experience po ako. Kaya malakas ang loob ko kung paano mag-share sa inyo. At hindi pwedeng third eye lang mag-open ka ng third eye. Kaya naliligaw ang mga taong may third eye. Akala nila sila may kapangyarihan. Napoposes ng mga demonyo yan. Tingnan mo, nang kukulam yung mga yan. Dahil wala silang discernment. Hindi nila nakikita talaga yung tunay na
yung tunay na mundo natin kasi nakakubli yun eh. Kaya mali-mali ang mga nakakita ng mga taong may third eye. Ang tamang pamamaraan dyan, kailangan i-align mo yan lahat at kilalanin mo ang sarili mo. Ang sarili mo ang unahin mong kilalanin kung sino ka. At kung meron kang mga pagkakasala, kailangan mong magsisi, tanggapin ang pangit mong ugali. Yan. At dito, katulad yan, syusyum na yan. Yan ang kundalini. Yan ang ating Holy Spirit na tinatawag sa Biblia. Dito sa left, ito ang tinatawag nila ng Ida. Dito ang Pingla or Pinggala. Dito, kumbaga sa ating Kristiyano, this is water and this is blood of Jesus. So renewal, purification, and this is the Holy Spirit, which is the truth. Kaya kailangan mong i-align yan para malaman mo kung ano talaga ang katotohanan. Hindi pwede ang third eye lang. Okay? So Scorpio, ganun yan, sa mga nagre-request po ng meditation, opening chakra. Kasi marami nag-i-inquire, ma'am, gusto ko i-open mo lang sa akin ang third eye ko. Magkano ba? Hindi ako gumagawa ng ganyan. Bakit? Kasi mapapahamak lang kayo. Okay? At hindi yan ang iniuutos sa akin ng Panginoon. Ang iniuutos sa akin ng Panginoon, ang itaas ang inyong vibration frequency. Which is, tuturuan ko kayo kung ano yung nangyari sa akin, kung ano yung naging experience ko para maging matiwasay, malumanay ang pag-aakyat ng kundalini. Ma-open nyo ng malumanay ang inyong chakra. Okay? Hindi ito dahil sa babayaran nyo ako or No, hindi. Hindi ito pang material na kabanalan po ito. Kaya huwag pong maging gahaman na gusto nyo lang third eye dahil gusto nyo makita yung tatay nyo namatay. Hindi nyo makikita dahil wala po kayong kakayahan na ang tawag dito, kontrolin ang inyong third eye. Kapag third eye lang po ang open sa inyo, mapaglalaruan po kayo ng demonyo. Yan po ang malaking pagkakaiba sa spiritual eye at sa third eye na hindi align ang 7 chakra. Okay? So, para hindi na po masayang ang inyong pagmi-mail, dito ko na po ine-explain na, kasi marami gusto lang nila daw third eye, ganito, ganyan, hindi mo makokontrol ang third eye mo, para wag mo na masayang yung ang tawag dito, yung oras mo, kaya ine-explain ko dito na hindi po ako nag-open lang ng third eye. Yung tamang proseso po ang ginagawa ko sa inyo para hindi po kayo maligaw. Okay? Yung tinuturo ko sa inyo para makilala nyo talaga kung sino kayo. Dahil hindi ikaw ang katawan na to. Meron ka pang past life. Kaya pag na-open mo yan, na-align mo yan, ikaw mismo, kaya mo nang bisitahin ang iyong Akashic record na walang baraha. Dahil hindi mo naman kailangan ng baraha. Ang kailangan mo dyan, yung vibration frequency mo, itaas mo. Yun po. Okay, Scorpio? So, sana naintindihan nyo po yung explanation kong yan. At kung gusto niyo po pa ng more explanation, lalo na po sa mga nag-i-inquire, gustong interesado sa meditation, opening chakra, or activating kundalini, mag-mail lang po kayo or sa Facebook ko po. Okay, pinapop up ko naman po dito. Okay? So, Scorpio, move on na po tayo sa inyong reading. Okay, Scorpio, so alamin natin kung ano ang motibo ng iyong person, ano ba ang kanyang tunay nararamdaman, ano ang gusto niyang mangyari. Ano ang kanyang energy? Alamin natin yan, Scorpio, sa ating baraha. At kapag kulang ang ating baraha, kukuha tayo ng additional, At palagi ko po sinasabi sa inyo, kung meron kayong sariling validation sa baraha, kayo na po ang mag-validate, Kasi general reading naman to, hindi to reading para sa isang Scorpio. Kung naka-resonate kayo, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? Oops, may nalaglag na. At napaka-importante po talaga sa akin ang bawat piraso ng baraha, At sa inyo ko rin, pinapakita ko rin sa inyo para kayo, matuto rin po kayong magbasa ng baraha. Kasi ganyan po ang mga taong spiritually awakened, hindi madamot kasi kailangan mag-share, Pero kung wala ka talagang kakayahan magbasa ng baraha, kailangan ikubli mo yan, di ba? So ganyan ang mga taong may third eye. Pero ang taong mayroong spiritual eye, malaki ang pagkakaiba. Kasi may spiritual eye ka, meaning nasa iyo ang Holy Spirit, nasa katawan mo. At pag may Holy Spirit ka, you love kahit sino pong tao yan. Kahit kaaway mo yan, kaya mong mahalin yan. Ganyan kasi ang inuutos ng Panginoon sa atin. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kahit sa Buddhism, yan din ang sinusulat. Kahit sa Hinduism, Islamic,
di ba? Ang magmahalan, hindi ang magsakitan, hindi ang magmadamot, hindi ang manloko, di ba? Okay, Scorpio? So, spiritual reading kasi ako, ano? Scorpio. Okay. Pero pa dyan, kuha ako dito. Kuha ako sa aking psychic medium na oracle card. Ano ang energy, motibo ng person ni Scorpio? Dalo na rin. Kung lumabas ang energy mo, aalamin din natin yan, Scorpio. Okay. Oh, power of prayer. And linking with spirit. Replenish your energy. Adjacent possibility. Oh, angel number 24. Importante sa akin yan eh. Yan ang mga angel number na pwede ka makipag-communicate. Angel of balance. Kasi nakikipag-usap ang mga anghel by the number. Dito pala siya. 3123, door to value, all tied up. Okay. Yan ang baraha mo. Akin yung panturo ko. Una, Scorpio, no? Nakikita ko ang connection sa pera. Connection nyo ng person nyo sa pera. Itong person mo, no? Masasabi ko na meron siyang likas na pag-uugali. Kasi dito, power of prayer. Then, meron siyang pera. And then, maraming doors, di ba? Maraming doors. Kaya, masasabi ko, mapagkawang gawa itong taong ito. Ano? Ganon ang ugali ng person mo. Maring hindi lahat sa inyo, pero mapagkawang gawa. Nagbibigay siya ng tulong. Yan ang mensahe ng baraha mo. Meron siyang kabutihang loob. Kaya linking with spirit. Malamang mataas ang vibration ng taong ito. Ano? Kahit na sabihin mo na hindi naman siya spiritually awakened na tao, hindi naman lahat kailangan lagyan mo ng label na spiritual. Yung iba kasi mga manloloko eh, no? Hindi naman, never nga silang nagsisimba tapos sabihin nila spiritually awakened sila. No, hindi. Lahat tayo mga tao, meron tayong inborn na pag-uugali natin. Now, which is Scorpio, itong person mo, ganun siya. May kabutihang loob ito. Okay? Marunong siyang mag-share. Kaya kung ikaw ang Scorpio na, let's say, Scorpio, may problema ka sa pera o yung pamilya mo, ano? Thinking ko, etong person na to, mag-aalay siya. Mag-offer siya na tulong. Ano? Marunong siyang magpasalamat. Marunong siyang magalang siguro, itong taong ito. And isa pa, talaga nakakita ko talaga na supportive. Once na merong, kasi open yung mga pinto eh. Ano? Tapos dito, handang mag-offer na andito ang mga pinto. Andito ang pera. Okay? So, yung mga taong wala nang magawang, hindi na makakilos kasi tied up na. So, yung pera niya, binibigay niya dito, ino-offer niya sa mga taong bukas palad siya. At likas na sa kanya yan. Yan ang sinasabi. Siguro itong person na to mahilig mag-donate kasi nakikita ko talaga ang kabutihang loob nito. Or talagang masasabi ko na yes, oo, may kaya talaga siya sa buhay niya, may pera talaga siya. But pwera pa dyan, meron talaga siyang magandang pag-uugali. Okay? Very supportive talaga siya. Kaya, mayaman na nga, mahilig pang tumulong. Or baka yung iba talagang simula pa na mayamang pamilya siguro pinanganak. Or bata pa siya, marami siyang let's say pinagdaanan, ngayong tumanda na itong person mo, meron na siyang sapat na pera at nakakaramdam siya ng, alam mo yon yung, kasi nung bata ako, wala ako na, yung sakit ng iba, nararamdaman niya, kaya tumutulong siya. Ano? Maaaring yung iba sa inyo, may pagka-impokrita, ano? Marami ang ganyan sa internet, di ba? Tutulong, pero kailangan naka-video ka, kasi ibo-broadcast niyan later on sa kanilang channel, di ba? So, malamang yung iba sa inyo ganun ang pamamaraan. Pero, eto namang ibang
Scorpio, yung iba sa inyo, no, itong person mo, hindi talaga. Meron siyang pag-uugali na supportive talaga at down to earth talaga ang kanyang pag-uugali. Kaya tingin ko, Scorpio, maganda. Ano? At yung bumabalik din sa kanya is magandang karma. Ang karma kasi ganyan, bad or good. Kung ano yung ginawa mo, yun ang karma mo. 'Di ba? Kasi ang karma, kung ano yung, ah, ang tawag dito, kung naglabas ka ng good, good karma. Kung naglabas ka ng bad, bad karma. Yan ang maraming nangyayari sa mga tao, di ba? Tingnan mo na sa baklaran, di ba? May naghahalbot ng bag. Paghablot niya ng bag, pagtakbo niya, nasagasaan siya ng jeep. No? Ang bilis ng karma, di ba? So, merong mabilis, merong mabagal. Aabutin pa ng ilang decade, ano? So, sari-sari. Pero itong person mo, masasabi ko na good karma ang dumarating sa kanya kasi parang boomerang yan eh. Kaya kung ano yung hinagis mo, kung naghagis ka ng sibat, hinagis mo yung sibat, sibat din ang babalik sa'yo. Kung naghagis ka ng pagmamahal, nag-offer ka ng tulong, tutulungan ka rin. Maaring hindi the same person, pero merong ibang tutulong sa'yo. Malamang ikaw din, Scorpio, merong kang mabuting puso. Kaya na-attract mo itong taong ito. Ano, Scorpio? Hindi lahat sa inyo, pero malamang ikaw ang Scorpio na may mabuting, ikaw rin siguro mapagkawang gawa ka, kaya na-attract mo, kaya malamang yung iba sa inyong Scorpio, ito ang karma mo. Ano? Hmm. Wow. Grabe. Meron pa palang ganitong sa mundo, ano yung ganitong klaseng tao. Hmm. Taga saan kaya ang bansa nito? Hmm. Pero alam mo no, Scorpio, itong person mo, hindi ko na nakakita na stress siya sa pera. Tingnan mo naman ang itsura nito. Replenish energy. Ganda ng ano niya. Babae ito, pero ewan ko ano, Scorpio, kung ano ang gender ng person mo. Pero hindi ko nakakita sa kanya na stress siya sa pera. Kaya naman, meron siyang allowance sa kanyang emosyon. Meron siyang time para mag-offer ng tulong. Meron siyang time para makinig sa iba kahit hindi man siya mag-abot ng pera. Anything. Meron siyang allowance sa kanyang emosyon. Kaya nagiging mapagbigay siya. Anything ha, anything. Bawa, meron siyang allowance dahil na hindi siya gahol sa pera, no? Let's say, yung ibang tao kasi palaging kailangan, kumbaga gahol, kailangan pumasok ako ngayon, ganyan. Kailangan, yung habulin ko yung trend, yung gano'n. So, siya yung type ng tao na palaging binibigyan niya ng allowance sa sarili niya. So, sasakay siya ng 7:00. 5:00 pa lang magpe-prepare na siya, maghahanda na. Nabulol na naman ako. Maghahanda na siya. And then, binibigyan niya ng allowance ang sarili niya para hindi siya magkandara pa. So, meron siyang ganong klaseng rules and regulation. Malamang yung iba sa inyo, ganyan, ano? Yung iba naman sa pera lang talaga, ano? Which is, hindi nga niya ini-stress ang sarili niya. Ano? Kaya nagiging mapagbigay siyang tao, nagiging supportive lover siya, financially or emotionally. Very generous lover itong person na to. Ano? Kung hindi pa kayo magkarelasyon at gusto mong malaman ng pag-uugali ng person mo, kung anong klaseng tao siya, well, ganito ang pag-uugali niya. Malamang na hindi mo palang nakakita dahil siguro hindi na siya nagpapakita ng ganun, ano? As long as hindi kayo maging close or hindi mo siya talaga kikilalanin ng husto, ano? Hindi mo hahalukayin yung kanyang pagkatao. So, yan ang nakakita ko ng energy ng person mo. Kuha lang tayo ng additional na baraha. Ito ang gagamitin ko, esoteric na baraha. Excuse. Kaya Japanese siya. Ano, kukuha lang ako ng additional na baraha mo. Kaya tingin ko, no, Scorpio, itong person mo, masasabi ko talaga na very, very, very supportive. Kapag naging kayo nito, susuportahan ka talaga nito. I'm sorry. Labasan na siya. Oh, naguto. And then, ako na lang nagbasa. I'm sorry ha. Tingnan nyo na lang yung baraha. Tatlong baraha. So, sabi ko talagang very supportive itong person na to, emotionally and financially. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na
may pinupursue kang goal sa buhay mo, ano? Tapos let's say gusto mo pang mag-aral, ano? At hindi ko alam kung anong klaseng pinupursue mo sa buhay mo. Meron kang goals, meron kang ambition siguro. At hindi ko nakakita ang pagiging inggitero or seloso ng taong ito, Scorpio. Kasi meron ganun eh, magkarelasyon, naiinggit sa'yo. Ano ka ba? Ang ambition mo, gumising ka nga sa katotohanan, yung ganyan-ganyan, di ba? Meron ganung klaseng tao eh. Pero ito hindi. Hindi siya ganon. More on supportive siya. And kahit sabihin mong wala siyang pera, bibigyan ka lang niya ng, suportahan ka niya. Kahit na anong suporta ibibigay niya. Matulungan ka lang niya. At hindi siya maiinggit kung anong klaseng ambisyon ang meron ka, kung anong klaseng goals ang gusto mo. No, hindi siya ganon. Hindi siya magsiselos. Just like na meron kang trabaho na kailangan ganito na nakakaselos-selos, ano? For example, uunawain niya yung iyong trabaho. Kailangan mo yan eh. Trabaho mo yan eh. So, hindi ako bawa, artista ka. Kailangan mo makipag-kissing scene. So, maiintindihan niya yun. Hindi siya magsiselos. Kasi trabaho mo yan eh. At gusto mo yan, di ba? Meron kang ambisyon. Kaya, parang ano siya, magiging supportive siya sa'yo. Ganon ang dating ng taong ito. Okay? So, yung mismong ang tawag dito, yung karelasyon mong yan, hindi ka, baka siguro maraming tao ang kaiinggitan kayo. Kaya, maraming susulsol, oo, malamang, pero etong taong to, ni isang bahid na ganong klaseng inggit, selos na enerhiya, hindi ko nakakita dito. Minsan siguro, oo, hindi maiwasan, tao lang, di ba? Tayo mga tao kasi, time to time, natutukso talaga tayo. Ano? Pero, ang pinaka-ugali talaga ng person na to, linking with spirit kasi siya. So, malamang, wala siyang malay dyan, pero ginagabayan siya. At tingin ko ikaw, Scorpio, for example, gusto mo mag-business. Tingin ko rin magiging provider mo itong taong ito. Yung iba sa inyo, no? Pero syempre, ang hangad ng person din na ito, hindi lang yung give siya ng give sa'yo. Giving and receiving. Yun ang hangad niya sa isang relasyon. Ang balance. Balansehin, Hindi nagpo-floating lang yung isa. Dapat kung yung isa nag-floating, mag-float ka rin. Pareho kayo. Actually, lahat. So, kailangan balance. Giving and receiving. And balance nyo ang inyong partnership. So, maaaring yung iba sa inyo, napakabait kasi ng person mo, kaya nung una, hindi mo masyado type. Pero dahil nga sa supportive, siguro, wow, parang, generous pala tong tao to. Baka yung iba sa inyo, ang tawag dito, ginudge nyo sa outlook niya, meron kayong part na ginudge sa kanya. Pero later on, na na-realize nyo, na naging karelasyon nyo na, doon nyo lang nakita na supportive pala siya. Generous pala siya. Kaya yung iba sa inyo, baka ngayon nyo palang malalaman. Lalo na sa financial. Malamang na tuluyan na mahuhulog ang loob nyo dahil tutulungan kayo ng taong ito. Okay? At isa na rin sa motibo ng person na to, kapag naging open siya at nag-give siya sa iyo, alam niya talaga na mahuhulog yung loob mo sa kanya. Yung iba yung ibang person niya dito, Scorpio. Kaya yung iba, malamang yun ang pinakamotibo. In other words, ginagawa niya yun kasi in purpose. Pag tinulungan ko to, malamang ito yung parang yun ang strategy niya, na pag nagsuporta siya sa'yo, mas mai-inlove ka. Pagka naging generous siya sa parents mo, pag sumipsip siya doon, mapapamahal ka sa kanya. Kasi iisipin mo na, pinahahalagahan niya ang pamilya ko. So, meron din siyang ganong klaseng strategy. Alamin pa natin kung ano ang meron kayo sa inyong samahan. Ito ang gagamitin kong baraha, ha? Scorpio. Ano ang mga pwedeng malaman sa enerhiya ng samahang ito, ng relasyong ito, ng mga taong ito. Maaaring malaman. Ang dami nalaglag. Ilan to? Kuhanin na natin lahat. Okay. Milk and honey.
milk and honey, and then clean it up. Clean it up. And then, yin. Okay. Kaninong energy to? Come to the edge. And chop wood. Dito na lang natin ilagay to. Milk and honey. Oh. Ayan. 2, 1, 2. So, merong reflection. Nagkakaroon ng reflection dito. Angel number 212. Okay, Scorpio, makakabuti sa'yo na magkaroon ka ng self-reflection. Okay. So, etong 212, self-reflection mo to. Hindi to reflection para sa kanya. Self-reflection. Kaya pala sinasabi. Kaya clean it up. Then, come to the edge. Okay. And then, dito ang balancing. So, dito, kailangan pala nabulol na ako. Self-reflection mo. Yung mga kaganapan na meron kayo. Sa mga ginagawang tulong ng person mo, sa mga ginagawa niyang suporta sa'yo, sa'yo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Kaya, Scorpio, kailangan mo ring magsumikap, mag-effort ng sa sarili mo. Okay? Magsumikap ka sa sarili mo. At mag-effort ka rin sa person mo para mabalance nyo ang inyong samahan. Para maramdaman din niya na si Scorpio hindi abusado. Hindi niya ako sinasamantala. Or hindi mo siya parang ginagamit lang dahil binibigyan ko yung parents niya, yung gano'n. Hindi niya mararamdaman na sinasamantalahan mo siya. Okay? So, makakabuti sa inyo dito na find to communicate. More communication or to connect with your person at be honest sa person mo. Lalo na kung ikaw ang Scorpio na tinutulungan ng person na to financially. Ito rin financial. Yan ang sinasabi ng baraha. Dapat be thankful ka dito sa kanya, Scorpio, para ma-feel din ng person mo na masaya ka sa ginagawa niyang tulong sa'yo, sa pamilya mo, Kaya, spend quality time together kahit na wala kayong, kahit holding hands lang, Tapos nag-uusap kayo about na sa future nyo, yung mga ambition nyo, yung mga goals nyo, masaya na siya ron. Very thankful na siya. Yung ganong klaseng pagpapakita mo sa kanya. Diyan niya ma-feel na meron ka rin palang concern sa kanya, meron ka rin palang pagtingin sa kanya, Kaya mag-spend ka ng quality time together para mas lumalim ang inyong pagkakaunawaan, walang mamumuong pagdududa, walang mamumuong, misunderstanding. Kaya nga clean it up. Then, chop wood. Chop wood means effort yan eh. Parehong may walis eh. So, kailangan palagi mong linisin yung inyong sitwasyon, yung inyong samahan. Para kasi pag may alikabok, di ba, malabo mo makikita eh. Pero pag palaging malinis, makikita mo yun eh. Tatanggalin mo kasi yung alikabok. Makikita mo, ganito pala kalinis, ganito pala kaganda. So, yun. Kaya kailangan mong palaging walisin. Mag-effort. Spend time together. Yan ang validation ko sa barahang yan. Okay? At kung ikaw ang Scorpio na may pagdududa, kung bakit ganyan na lang ang mga tulong na ibinibigay ng person na to sa'yo, para siguro naisip, ano ba ang kapalit? Ano ba ang gusto nito? Maaaring ikaw ang Scorpio na nag-iisip ng ganyan. Or baka yung iba sa inyo, itong person mo, meron ng asawa, Kaya, kumbaga, meron na siyang asawa, kaya ang gagawin niya sa iyo, baka yung iba sa inyo na Scorpio, gagawin ka niya lang na second wife. Walang kasalan kasi kasal na siya sa una. Baka yung iba sa inyo meron ng asawa, kaya ganun na lang ang binibigay na tulong niya. Kaya maging klaro ka dapat yan, Scorpio, kung papayag ka ba sa kondisyones niya. Bibigyan ka niya ng pera, bibigyan ka tulong, tutulungan niya ang family mo, ang vision mo, kung gusto mo mag-business. Pero sa kabila nun, meron ako asawa. Kaya dito, huwag ka na magselos.
Okay? So malamang yung iba sa inyo ganyan. Kaya kung payag ka sa kondisyones ko, ganito ang ibibigay ko sa'yo, ganito. Or kung gusto mong kumalas, or kung hindi pa talaga kayo, pwede mo namang gawin yan. Sabihin mo sa person mo ang tunay na nararamdaman mo. It's either na pumayag ka sa kondisyones niya or siya ang papayagin mo sa iyong kondisyones. Nasa sa iyo yan kung anong nararamdaman mo sa kanya. Pero ang pinakamainam mong gawin dito, sinasabi sa iyo ng baraha, una, mag-reflect ka. Reflect, self-reflection. Kilalanin mo ang sarili mo, ang mga pangangailangan mo, ang mga takot at ang kawalan ng kapanatagan mo sa sarili. Nasa sa iyo yan, Scorpio. Kung i-apply mo ito sa buhay mo. Ano? Depende yan, ano? Pero yan lang nakikita ko sa baraha. At galing yan sa higher dimension. Kaya kausapin mo ang gabay mo, ano? Kung tama bang i-apply mo sa sarili mo, kung dapat bang, kung ano ba ang pinaka-sitwasyon mo, dahil hindi naman ito reading para sa iisang Scorpio lang, ano? Kaya power of prayer dito. Kuha pa tayo ng additional nating baraha. Pero ang pinakamainam na gawin mo talaga dito, sinasabi sa iyo ng baraha, mag-self-reflect ka. And during ng self-reflection mo, kailangan mo rin syempre mag-pray para makakuha ka ng answer, 'di ba? Kung ano ba talaga ang kailangan mong sagot, gusto mong malaman. Yan ang kailangan mong gawin. Kahit sabihin mong, hindi, may third eye na ako. Okay na ako. No, hindi. Third eye lang ang meron ka, pero hindi open ang lahat ng chakra mo. So, meaning, wala kang discernment. Hindi mo nakakita kung ano yung nakakubli. Kailangan mong tanggalin yung veil. Yan ang pagkakaiba talaga, Scorpio, ng spiritual eye at ng third eye. Kasi ang may third eye lang, meron silang veil. Kaya pag naka-veil yan, hindi mo makakita yung pinaka vision sa loob ng kortinang yan. Hindi klaro yung mga nakakubli doon. Kaya mali-mali ang mga pinagsasabi ng mga taong may third eye. Marami pa dyan, mga negatibo. Bibigyan ka pa ng, ang tawag dito, ng parang black magic. Gagawan ka ng black magic. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga, Scorpio. Mag-ingat ka na lang, para hindi ka maging biktima ng mga taong may third eye. At para tumaas din kasi ang iyong, yung iba sa ibang Scorpio sorry. Para tumaas din kasi ang vibration frequency mo, kailangan simulan mo rin sa pagkain yan. Okay? Ganyan kasi yan, Scorpio. Creating sacred space. Lalo na kung nakakaramdam ka ng pagkakonsensya sa mga tulong ng ginagawa ng person mo, Scorpio. Kasi yung iba, lalo na kung wala namang pagtingin sa'yo ang person mo yan, hindi ka naman din tutulungan yan, Kaya dapat, isa rin yan, akyat ko lang total nabasa ko na rin naman ito. Kaya dapat, alam mo yan, Scorpio. Alam mo ang sarili mo, alam mo kung ano yung ginagawa ng taong yan. Kasi mahirap din yan, Scorpio, kung wala kang pagmamahal sa taong yan, tapos tinatanggap mo yung tulong niya. Siyempre, yung ibang tao din, lalo na, alamin mo rin yung kanyang expectation, ano ba inaasahan niya sa iyo. Ano ba ang gusto niyang maging kalalabasan niyo. Okay, so meron tayong creating sacred space through power, finding the stillness, and then mystic. Great adventure. Asan yung panturo ko? Sorry, Scorpio kasi dito sa 36 na barahang ito, and then may lumabas kasing mystic healer, Masasabi ko lang, kung ikaw ang Scorpio na, nasabi ko kanina, kung nakakaramdam ka ng pagkakonsensya sa mga tulong na ginagawa ng person mo. Kasi, kung wala ka naman talagang pagtingin sa person na to, tapos tumatanggap ka ng tulong, yung tulong niya, tapos meron siyang expectation din sa'yo, tapos hindi mo naman napapanagutan na ang tawag dito, na ibibigay yung expectation niya. Ikaw lang, kumbaga tanggap ka lang ng tanggap ng tulong niya, panloloko yan. Okay? Ikaw ngayon ang kakarmahin dito. Scorpio. Kaya makakabuti sa kumbaga advice na to sa ng baraha at dito rin, So makakabuti sa iyo na pag-ingatan mo na lang ang sarili mo
para hindi ka kasi Scorpio, ang karma, hindi ibig sabihin may taong niloko ka sa pag-ibig, kaya ang katumbas, may tao ring manloloko sa'yo sa pag-ibig. Okay? Minsan kasi merong ganyang case, pero minsan naman, ang karma ay iba. Dahil sa nanloko ka, hindi ibig sabihin na lolokohin ka rin sa pag-ibig. Meron time na nanloko ka sa pag-ibig, kinwartahan mo lang, or baka ikaw ang kinwartahan, pero eto energy mo to, no? Binibigyan ka ng advice dito ng baraha. So if ever na ikaw ang gumawa ng negatibong pamamaraan, ngayon ang karma mo hindi lang sa pag-ibig. Maaring mabunggo ka during nagmamaneho ka, or na-scam ka, or hindi ka magkaanak. Kumbaga nakita mo na yung magiging karelasyon mo, parang para sa'yo, ready na ako magpakasal, ready na, mahal po kasi ito, gusto ko na magkaanak, tapos hindi ka magkaanak. Bakit? Kasi yun ang karma mo sa past ng mga kasalanan ginawa mo. So binibigyan lang kita ng example. Dahil ang tao, makitid ang pag-iisip. Okay, Scorpio? Huwag sana sumama ang loob mo, pero kung meron kang ganong klaseng negative na pag-uugali, Scorpio, be open mind, okay? Dahil hindi tayo, katulad na sabi ko kanina, pero isa pa, Scorpio, hindi tayo nagpunta kasi dito sa mundong ito para magpayaman, para magparami ng karelasyon, para mag-artista, or manghula na katulad ko, o yung ibang manghula, manloloko pa, manloko ng tao. Kasi sinasabi sa atin ng Diyos, base sa Biblia, na tayo ay ipinanganak dito para maglingkod sa Kanya. Yun ang pinakauna nating misyon. Tayong lahat, maglilingkod tayo. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, nangangahulugan din doon na mahalin din natin ang iba. Ang ibang mga tao. Kasi we are all one. We are all connected. Kaya tinatawag tayo ng Diyos na sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan maging mabait tayo, maging magiliw tayo sa ibang tao. Siyempre, maging mabait din tayo sa sarili natin, sa sarili nating katawan. At matuto tayo magpatawad. Kasi pag hindi tayo nakapagpatawad, kahit sarili natin, diyan maglalabas ang evil spirit. Lalo tayong tutuksuin. Yan, na-realize ko na yan sa mga nagre-request sa akin ng mga meditation, spiritual counseling, meditation session. Nangyayari, pagka first, second, third na namin session, ang nangyayari sa kanila, tinatamad na sila, inaantok na sila, nawawala na sila ng gana, kasi tumataas na yung vibration frequency nila at hinahadlangan sila ng demonyo doon. Kaya gano'n na nangyayari. Kaya kung ikaw mismo hindi mo paglalabanan ang sarili mo, ang tukso, walang mangyayari. Kaya ito lumalabas sa'yo, cleaning it up. At ito, chop wood. Diba? Yan ang inaano ni Bruce Lee, diba? Chop wood, carry water. Chop wood, carry water. Kaya kailangan pagtsatsaga, pagpapasensya. Okay? Walang lokohan. Wag kang magpaloko, wag ka rin manloloko. Para walang karma. Okay? So, yan ang nakikita ko sa baraha mo, kaya nasabi ko sa'yo. Pasensya na ha, Scorpio. Ako kasi ay spiritually awakened na manghuhula. Hindi lang third eye. Kaya hindi ko sinasabing third eye, spiritual eye. Kasi nga, open na ang aking 7 chakra at meron pang 8, 9, 10, 11, 12. At may kakayahan akong kumonekta sa higher dimension. Kaya kaya kong basahin ang Akashic record nyo. At yung taong matataas lang ang vibration frequency ang nakakapasok dyan. Hindi ako nang kukulam, hindi ako nang gagayuma. At sinusunod ko lang ang utos ng universe sa akin. Kaya kapag sinabi na magbigay ako ng swerteng numero, magbibigay ako. Kapag sinabing magbigay ka ng babala, kung meron bang kailangan na mag-predict ako, magpipredict ako. I-announce ko sa inyo. Pero yung sarili ko ng kagustuhan para dumami ang views ko, hindi ko gagawin yan. Hindi ako magpipredict ng wala akong nakukuhang impormasyon magmula sa universe. Kasi hindi ako intrimitida. At hindi rin ako gahaman sa pera. Dahil kung tutuusin, hindi na nga ako kumakain. 2 araw lang, sa isang araw, 2 times lang ako kumakain. O, nasaan ang gastos ko doon? Wala. Ang gastos ko lang, yung mga kandila ko, yung mga ginagamit ko sa inyo. At syempre, may babayaran ka din tax. May tax din. Wala po ako sa Pilipinas, nasa Japan ako. Kaya, talagang kahit anong trabaho mo dito, basta kumikita ka,
kailangan mong magbayad at isang ano rin yan, kakarmahin ka pag hindi ka nagbayad din. Puro ikaw, isipin mo na rin sarili mo. So, hindi rin maganda yung ganyan, ano? So, kailangan makontento ka sa buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ano? Kung may pagkain ka, magpasalamat ka. Okay? Ako kasi hindi na ako kumakain ng karne, kaya puro gulay-gulay, kaya mura lang talaga ang aking mga pagkain. Pasensya na, Scorpio, nagkwento na ako sa'yo. Well, anyway, kuha tayo. Ano ba pangarap ng person mo sa inyong future? Okay? Ang sinasabi ko sa inyo, I'm sorry, nagalaw ko yung ating camera. Ang sinasabi ko sa inyo, Scorpio, hindi ako nagre-reading para lang kumita ang aking YouTube channel. Nagre-reading ako para maitaas ko ang inyong vibration frequency at magkaroon kayo ng realization, magkaroon kayo ng kamalayan at mahalin nyo ang inyong sarili. Self-care is self-love. Okay? So, alamin natin kung ano ba ang pangarap ng person mo, ano gusto niya maging, kalalabasan yung dalawa. Okay? Okay, Scorp. Uy, dalawa pala to. Awaiting result. Throat chakra. Ang dami. Ang daming naglabasan. Believe and succeed, nurture. Okay. Oh my God, ang galing ng baraha mo. Tinan mo ha, Scorpio. 5, 6, 7, 8. Ano yan? Nagsasayaw kayo? 5, 6, 7, 8. Yan na, nagsayaw na. Dance. Ganyan ang universe. Dance with universe. So, ang pangarap ng person mo, ano ba? Gusto ng person mo makipagkompromiso sa'yo. Wow. Kung meron man kayong tunggalian dito, gusto niya tapusin. Okay? Kung meron kayong hindi pagkakaintindihan, gusto niya magkasundo kayo, tapusin niyo na yan. Kung meron mga misunderstanding, kung ano man ang nag-struggle, naging struggle mo, naging struggle niya, naging struggle niyo sa sitwasyon niyo, sa buhay niyo, meron ka sa buhay mo, or kayo mismong dalawa sa inyong samahan, gusto niya, tapusin niya na yan. Kasi pareho, succeed, success, believe, growth. Diba? Love abounds, nurture. Wala na. Ayaw niya na ng pagtatalo, ayaw niya na ng tunggalian. Kung meron man, ayusin na natin. Yung iba sa inyo, ang gusto ng person mo, agreement. Kung payag ka sa kanyang kagustuhan. Kung ano man ang hindi kung mahal niyo ang isa't isa. Kahit anong klaseng growth meron siya. Okay? For example, hindi lahat yung agreement na kung payag ka na yung kagustuhan niya. For example, may asawa na nga siya, pero type ka niya, tapos makikipagrelasyon siya sa'yo, no? So, ang kapalit, tutulungan ka niya, pero makikipagrelasyon ka sa kanya, ang kapalit, tutulungan ka niya sa goals mo, sa buhay mo. Kung gusto mo mag-business, kung gusto mo yung tulungan yung pamilya mo, or ipagpatuloy yung pag-aaral. Kahit anong sitwasyon pa ang meron kayo, still gusto niya, meron kayong yung pagmamahalan nyo na andun, nagmamahalan kayo, magtutulungan, kahit na sabihin mo meron pa siyang asawa, gagawin ka niya lang kabit, or magiging ano ka lang niya, kung ano man yun, still gusto niya pa rin, merong growth ang inyong relasyon. At nasa sayo na yan, Scorpio. Kung papasok ka sa ganyan, tandaan mo lang ang karma, ha? Pero, kung ikaw yung Scorpio, kailangan, kumbaga, breadwinner ka, no choice ka na, kung meron ka talagang balak din mag-business, kung ano man yan. Basta, ang nice ng person mo, ayaw niya ng magulo. Ayaw niya ng pagtatalo. Kung may issue man, nais niyang gawan agad ng solusyon. Ang gusto niya kasi peace and harmony. Okay? So kahit anong klaseng relasyon pa ang meron kayo, anong klaseng label ang meron kayo, still ang gusto ng person nito, ang kalalabasan nyo, peace and harmony. Kung meron mga klaseng kondisyones, ang gusto mo, ang gusto niya, still peace and harmony. And respect. Respect your differences. Kaya kung naghahanap ka ng clarity, gusto niya pag-usapan nyo. Okay? So, yun lang ang gusto niya sa future nyo, magiging kalalabasan ng relasyon nyo. Okay, may asawa siya, or baka ikaw meron kang asawa, or meron kang mga anak pa, na kung ano man yun. Kaya gusto niya yung mga side nyo, kung anong side meron ka, yung side niya, gusto niya respect
respect your differences. Okay? Kaya kung gusto mo ng clarity, gusto mong tanungin sa kanya na, ikaw, okay ka ba dito? Tapos siya naman, ikaw, okay ka ba dito? Payag ka ba sa ganitong ano natin? Ganyan, ganyan. So, wala. Ganun ang gusto ng person na to. But still, ayaw niya ng may conflict. Gusto niya peace and harmony. Yun ang gusto niya sa future niyo. Okay? So, yung iba, agreement, kompromiso, at respetuhin nyo yung differences nyo. Yun ang gusto ng person mo na maging outcome nyo. Okay? So, Scorpio, yan ang nakita ko sa mga baraha mo. Naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. And Scorpio, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan mo. Pasensya na at mahaba ang aking reading. At hanggang dito na lang, Scorpio. Namaste po. Bye-bye.